karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project.
FM, Cotabato City. Ang oras natin mga kaibigan ay 16 na minuto, makalipas po ang alas 10 ng umaga. Good morning po sa lahat. Assalamualaikum, good morning. Mahina. Yan po, klaro na po tayo. Yan. Magandang umaga po sa lahat. Assalamualaikum, good morning po sa lahat. Ako po si James Baay ng Access Project at binabati ko po kayo dito sa isa na namang episode ng advocacy broadcast ng Access Project na pinamagatang ligtas at makataong pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Ito po ang ating pang-16 po na episode. Mula nung tayo ay nagsimulang mag-broadcast noong unang linggo ng Nobyembre 2025. At patuloy tayo nagpapasalamat sa European Union Humanitarian Aid na siya po ang ating donor para magpatuloy itong ating advocacy broadcast. So ang Access Project, mga kaibigan, na isa po siyang acronym na mas nakikilala nating Access, pero ang buong pangalan po ng project natin ay Assisting Most Vulnerable Communities and School Affected by Complex Emergencies, Access Quality and Timely Humanitarian and Disaster Preparedness Services. Ngayong araw po ay sasamahan tayo, magkakasama tayo sa buong 2 oras hanggang alas 12 po ng tanghali. At sasamahan tayo ng ating kaibigan mula sa isang partner organization din na kasama na natin sa nakaraang broadcast natin. At ngayon siya ay nagbabalik para samahan tayo dito sa ating patuloy na discussion. So let's welcome back po mga kaibigan si Ma'am Alaysa Hajinor po ng EIE o Education in Emergencies Officer po ng Save the Children Philippines. Good morning sa iyo, Ma'am Alaysa. How are you? Good morning. Assalamualaikum everyone. Nagbabalik naman ang inyong kasamahan. Alaysa Hajinor po, EIE Officer ng Save the Children. Kumusta naman kayo dyan? Yun. Sana yung iba siguro ay medyo abala na sa sa paghahanda sa kanilang celebration ng Eid al-Fitr. Yes. So sa inyo ba, Ma'am Alaysa, kamusta yung ating paghahanda? So far so good naman. Mamayang gabi ang ating moon sighting. So sana makita para sa Friday. So tuloy-tuloy na talaga. Na yung ating pag-celebrate ng Eid al-Fitr. So pagbati din sa ating mga kasamahan sa buong Bangsamoro community, lalo na sa mga Muslim brothers natin and sisters. Sana naging matagumpay, naging makabuluhan at makahulugan yung observance po natin ng buong buwan po ng Holy Ramadan. So yun nga mga kaibigan, so sa first segment natin ngayong araw ay isa na namang important, mahalagang impormasyon ang tatalakayin natin tungkol sa disability inclusion. Ano bang Tagalog sa disability inclusion? Yun, ang research. Pagkilala at pagsali sa mga taong may mga kapansanan. So, ngayong araw po ay makikinig tayo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Sir Christian Apolinario. Siya po ang Inclusion Officer, Technical Officer po siya ng Humanity and Inclusion. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makausap siya tungkol sa disability inclusion at marami po tayong mga magagandang mahalagang impormasyon na makukuha, lalo na sa kung paano yung pagtukoy at saka pag-iintindi at pag-ensure na nakakasali sa mga proseso sa pamahalaan at sa buong komunidad, lalo sa panahon ng displacement, ang mga taong may mga kapansanan. So, bago natin po pakinggan yung ating pag-usap kay Sir Christian, ay ano muna natin, ano ba yung disability inclusion? Sa iyong pag-intindi, Ma'am Lai, ano ba ang ibig sabihin ng disability? Disability muna tayo. Hello.
For the disability, no, it's a condition of a person has long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment. Yun yung mga tao na kung nakikita natin sa ating mga paligid, kung minsan ang ating mga kasamahan din ay may mga impairment sa pangangatawan, sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga intellectual, no? So yun yung mga example or big sabihin ng disability. So ang ano din, isa din sa mga narinig ko na sinabi ni Sir Christian, mas nagiging disability siya kapag yun nga nabanggit mo na meron kang impairment, no? Yes. Parang meron kang kakulangan noon, halimbawa kulang naputo lang yung kamay or parang nahirapan kang maglakad, no? O nahirapan kang mag-concentrate. So yun ang tinatawag nating na mga impairment. Pero nagiging disability siya kapag nagkakaroon tayo ng mga barriers o nagiging hadlang para makakilos tayo o magagawa natin yung ating mga pang-araw-araw na buhay. So yun nga isang magandang halimbawa na binigay ni Sir Christian dun sa pag-usap natin sa kanya, kasi si Sir Christian po, para sa kaalaman ng mga kaibigan po natin, ay siya po ay isang wheelchair user, no? Gumagamit siya ng wheelchair para sa kanyang movements. Pero ang sabi niya, nagiging na-feel, nararamdaman niya ang kanyang pagiging ang pagkakaroon ng disability niya kapag nakaka-encounter niya siya ng mga areas kung saan hindi niya masyadong nagagamit, no, ng effectively yung kanyang wheelchair. Kung halimbawa, papunta siya sa isang establishment, sa isang building, tapos merong hagdanan. So hindi niya nagagamit yung kanyang wheelchair dahil walang rampa yung yung Hagdanan. yung building mismo, no, walang mapagdaanan, pwedeng pagdaanan ng So at marami pang ibang mga harang. So diyan mas naging nararamdaman yung disability. Isa pang example sa halimbawa ay kapag ikaw ay mayroong problema sa paningin. So kung wala kang gabay na magagamit papunta doon sa iyong destination, for example, kahit ng mga pang-araw-araw na magpunta ka sa CR lalo na, no, para gawin yung kailangan mong gawin doon, pero hindi mo kabisado yung lugar at walang magiging gabay na doon magtuturo doon ang destinasyon, no, ang lokasyon ng yung kailangan puntahan, yan ay tinatawag nating disability. So yun, marami po tayong iba't ibang mga uri ng kapansanan, mga kaibigan, no? Pwede itong maging physical, no? Halimbawa, yun nga, nasabi natin na wala tayong mga rampa or hindi madaling puntahan yung mga services lalo na, no? At saka meron ding disability tayo tungkol sa stigma ng community, no? Maaring hindi yung paningin ng komunidad sa atin o sa mga taong may mga kapansanan na parang hindi sila ganon ka-qualified na mag-perform o makihalubilo sa ibang mga tao dahil nga nakikita ng iba na meron silang kakulangan or hindi sila, yun nga, isa sa mga problema ay hindi sila nakakasalumuha dahil sa tingin ng iba ay parang pabigat lang itong mga kasama natin, mga kaibigan natin na may mga kapansanan. So yun yung mga din na maaring nagiging hadlang para talagang ma-ensure natin na magiging genuine, no, yung pakikihalubilo, pakikisama at nagkakaroon ng parang hadlang din para sa total development and participation ng mga persons with disabilities. Ano pa bang meron sa atin ng mga examples natin ng mga barriers yan, ma'am? So, isa din sa mga types of difficulties natin, no, or disabilities natin ay yung tinatawag natin na sensory. Yun yung mga visual impairment, yung nasabi mo kanina na nahihirapan sa pagtingin ng mga letra dahil meron siyang kapansanan sa mata. At meron din tayong tinatawag na kapansanan sa pandinig, yung meron tayong mga kapatid na mga hindi nakakarinig ng maayos dahil may problema ang kanilang pandinig. Yun yung tinatawag natin na sensory. Meron din akong isang, I think, sir, correct me if I'm wrong, yung ating
kung kilala mo si Blythe, Andrea Brillantes, meron siyang sensory, kanyang pang-amoy. Hindi ganun siya ba? nakakaamoy. Narinig ko lang or nakita ko lang sa TikTok na hindi nahihirapan siya or totally wala siyang pang-amoy. Even nalaman lang daw niya noong siya ay umutot at wala siyang naamoy at naamoy ng mga kasamahan niya. So, I think isa yon sa parte ng sensory Tama. na yung kanyang pang-amoy ay naapektuhan, no? So, yun yung mga sample natin for the sensory. Tama. Tapos meron din tayong ibang mga kasama na merong problema doon sa kanilang intellectual, no? Yes. Yung nahahirapan na mag-focus, mag-concentrate, or makaintindi ng mga sinasabi sa kanila, no? Maaring ito ay inborn, no? Dala ng kanilang, nung sila ay isinilang, ay naging parte na sa kanila, or maaring dala din ng kanilang parang physical development, no? Or pwedeng kasama ng pagtanda, no? Yeah. So, alam natin karamihan sa mga matatanda na tumatanda ay nagkakaroon din ng iba't ibang mga problema, no? Hindi lang dito sa intellectual, no? O hindi lang sila sa kanilang mga mga focus, kundi pati din sa kanilang physical at saka sensory, di ba? No, malabo yung kanilang paningin, humihina ng kanilang mga tuhod, ganyan. So, nahihirapan nila sang umakyat, maglakad ng mahaba, pababa, ganyan. So, yun ay isa ding mga halimbawa ng yun, sinasabi nating physical, sensory at saka intellectual na mga disabilities. Yung isa din naman nating disability, mga kaibigan, ay psychosocial, no? Parang may kinalaman sa mental health conditions, no, affecting na daily functions ko. Yung may mga nakakilala tayo, nakikita tayong mga tao na nandyan madalas nakikita natin sa kalsada, no, na hindi nila naiintindihan yung kanilang mga ginagawa, no, at hindi nila napaprocess ng maayos, although nakakaintindi sila sa ibang mga sinasabi, pero hindi nila masyadong nabibigyan ng kahulugan, no, yung mga naririnig nila. So ito ay part, mga kaibigan, ng sinasabi nating psychosocial na disability. Yung mga unang binanggit ko ay mga examples pala yun ng barriers, ano? Yung sinabi nating physical, no, walang mga rampa. So yun yung mga nagpapahirap sa pag-access. So mapag-uusapan natin yan mamaya konti kung gaano kahirap, lalo na sa pag-access na education at iba pang mga services, yung mga physical barriers para po sa mga kaibigan nating may mga disabilities, no? Yung social stigma at saka diskriminasyon, no? Madi-discuss din natin yan mamaya, and then communication. Paano makikipag-usap o paano ma-ensure natin na yung mga language natin or mga mensahe natin ay nakukuha at naiintindihan talaga ng mga persons with disabilities. Yun. So, ngayon, pakikinggan natin. Tinanong kasi natin si Sir Christian kung ano ba ang ibig sabihin ng disability inclusion. Patakbuhin muna natin itong ating So, ito po yung sagot niya tungkol sa disability inclusion. Dito pala tayo Ito pinagtatama-tama yung mga tao may kapansanan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sa edukasyon, sa trabaho, kalusugan, sa pamahalaan, at saka sa community. Hindi lamang ito tungkol kung paano sila nakikilahok, pero binibigay din ito yung tamang suporta, polisiya at tunay na posibleng meaning ng kanilang partisipasyon kung bakit nakikihalubilo ang isang tao may kapansanan sa iba't ibang sektor ng sangkatauhan sa komunidad. Yun, para nawala si Sir Christian. So, ano yung naintindihan natin doon, ma'am? Nagkaroon ng technical issue. Yan. Habang inaayos yung ating pag-uusap kay Sir Christian, no, gusto ko lang pong batiin yung ating mga kasamahan ngayon
partner din natin, no, kasamahan din natin sa Access Consortium na ngayon ay nagdi-distribute or nagbibigay ng mga pangangailangan ng nagkaroon kasi ng barilan sa Ulandang na Balawag SGA. So ngayon ay nandoon yung mga kasamahan natin para magbigay ng tulong sa mga evacuees natin, no. So bigyan natin sila ng masigabong palakpakan dahil kahit sa gitna ng Ramadan ay patuloy pa rin silang nagbibigay ng kumbaga ayuda sa ating mga kasamahan, no. Maraming salamat sa mga dedicated nating mga kasamahan, no. Ayun. Yun, sa atin pala mga tagapakinig, mga kaibigan sa radyo natin, FM, no? Tayo po ay pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Yes. pamamagitan po ng text message, no? Ang ating hotline number po ay 0905-642-4323. Yan po ay 0905-642-4323. Para po pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe o mga pagbate or mayroon kayong mga ambag dito sa ating discussion, pwede rin po ninyong i-text, no? At tayo rin po ay napapanood sa iba't iba pong panig ng bansa, no, sa pamamagitan ng Facebook Live ng radyo natin FM, no? Para sa ating mga tagapanood po diyan sa live stream po ng radyo natin, pwede rin po kayong maglagay ng mga komentaryo ninyo diyan sa ating chat box para po kayo ay ma-recognize, no? At request po namin kung maaari ay pwede rin banggitin kung saan panig kayo banda nakikinig o nanonood para malaman po natin kung gaano po kalawak yung narating po ng ating broadcast ngayong umaga. Meaning nung kanilang partisipasyon, kung bakit nakikihalubilo ang isang tao may kapansanan sa iba't ibang sektor ng sangkatauhan sa komunidad. Bali, ito ay nakabatay doon sa sinasabi natin, yung parang mandato ng Convention of the Rights of Persons with Disabilities na nagsasabing ang mga taong may kapansanan ay may pantay na karapatan at dapat magkaroon ng access sa mga oportunidad tulad ng sa iba. Yun, na hindi kinukumpara na may kapansanan ka ba or wala. Yun. Kung narinig natin, no, pantay. Ibig sabihin, may disability ka man o wala, tayo ay pantay-pantay. So parang pareho lang din yun sa ibang mga advocacies Yes. natin, no? Para halimbawa para sa mga kababaihan, Yes. para sa iba't ibang mga children. sektor sa mga kabataan, no, na talagang gusto natin na magkaroon ng equal opportunities po ang lahat na magkaroon ng pagkakataon, for example, na lumago, no, para sa kanilang sarili at makapag-contribute doon sa iba't ibang mga proseso ng pamahalaan, lalo na sa mga bagay na may kinalaman, no, sa na nakaapekto doon sa kanilang buhay. So patuloy po natin pakinggan yung pakikipag-usap natin. Magsasabi po siya tungkol sa barriers, no, ano yung mga nakikita niyang mga hadlang tungkol sa disability inclusion. Barriers katulad kanina, yung barriers sa polisiya. Yung meron nga tayong serbisyo, may mga polisiyo nang ginawa, may mga batas na para sa mga tao may kapansanan since 1983 pa. Meron ng BP 344. Tapos nakailang amyenda na din ang Magna Carta of Persons with Disabilities from 7277 naging 9442. Ayun, hindi pa rin makuha ng lubos ng tao may kapansanan yung mga pribilehiyong ito na para sa kanila. Kasi nga, yung sa mismong natin, institusyon, sa mga sa government agencies natin, sa mga pribadong mga industriya, hindi pa rin nila sinusunod talaga yung tamang pamantayan sa pagbibigay ng tamang serbisyo sa mga persons with disabilities. Kung pag-uusapan naman natin ang tawag dito yung barriers sa communication, sa education, yung mga bata may kapansanan, lalo na kapag hindi sila nakakarinig, wala silang tamang proseso kung paano nila ma-access yung edukasyon ba, dahil hindi naman makapag-provide ng braille na mga materyales at saka yung hindi din makapag-provide ng paaralan ng mga
sign language interpreter or a SPED teacher. Sobrang kulang na kulang tayo sa mga special education teacher. Kung sa ililing ko naman siya sa barrier sa attitude, nagsisimula yun sa tao. Yung kanilang tingin sa persons with disabilities ay walang maitutulong, laging tabang lang yung pangailangan. So, ayun, na kailangan lang tulungan, hindi sila pwedeng isama, lalo na sa mga disaster risk reduction na mga activities. Pero ang lagi tinitingnan nila is yung side ng rescue. Pero hindi naman nila nalalaman na yung person with disabilities may maitutulong naman na paraan para sa mga, for example, sa pagtulong sa evacuation centers, sa pagbibigay ng relief, sa paggawa ng listahan. Marami naman pwedeng gawin ng mga taong may kapansanan na nilimitahan natin yung opportunity. Kaya yun yung mga challenges na hanggang ngayon tayo nararanasan pa rin ng mga taong may kapansanan. Oo. Tama yun, maganda no na nabanggit mo una yung sa education no, na talagang may mga special needs hindi lang sa mga learning materials pati siguro sa infrastructure, yung accessibility ng mga schools, ng mga classroom for persons na sa mga students na mayroong mga disabilities no. At saka doon nga sa pag-support no, yung capacity, hindi masyadong na-recognize ang capacity ng mga persons with disabilities to contribute in different processes. Meron din ba ikaw masabi tungkol sa halimbawa challenges when it comes to economic, kasi yan din no, may mga adult tayo o parents tayo na mayroong mga disabilities at saka hindi sila masyadong nakaka-access ng mga economic support. Balin nakaangkla din siya doon sa barriers sa policies, educations, ganon. Gawa ng doon kasi yung acceptance kasi sa loob ng bahay magsisimula kung paano ka inaruga or sinuportahan ng iyong pamilya. Example ko na rin yung sarili ko no. Kasi kung ako sa isang island community ako nakatira, 1 oras mahigit ang tatawirin papunta sa kabilang baryo para lang ako makapasok. So araw-araw pinapasan ako na aking mga magulang, na aking mga kapatid papasok at pauwi ng bahay para lang makapag-aral ako. Doon pa lang makikita natin na meron ng ehemplo yung pamilya na kinalakihan mo kahit hindi ka ganoon ka gaganda yung pamumuhay pero dahil gusto kanilang masuportahan dahil kinakabahan din sila pagdating ng panahon na ikaw ay walang mararating at pag wala na yung magulang mo, ano mangyayari sa'yo? Ganon. Yun yung mga yung mga kailangan bigyan ng konsiderasyon. Ang nangyayari kasi kapag person with disabilities, ikinukulong na lang natin yung ating mga anak. Limitan yung iba. Iba, hindi ka man nila lahat, no? May mga nangyayari talagang ganun. Kasi nga, yun nga, dahil person with disability ka, nililipatan na yung rights mo para makapag-aral. Kaya, pagdating ng panahon, walang maibigay din talaga na magandang economic na opportunity para sa isang tao may kapansanan. Kung hindi sila magtitindahan, o lalo na kapag may severe disability ka, yung parang self-employment, kung hindi ka bibigyan ng pagkakataon yung family mo na tabangan or tulungan ng gobyerno, ayun, wala talaga makukuha. And isa pa, kung may nakatapos naman na person with disabilities, ang nagiging problema naman ay yung acceptance naman ng institution, ng mga industriya. Kasi nga, may discrimination pa rin. Kapag nalaman nila person with disability yung nag-a-apply, yun, may bias ba na baka hindi maging productive ang isang person with disability kapag nagtrabaho siya. Ganon. Pero sa iba naman, tinitingnan naman ng company na kapag daw may person with disabilities is parang asset. Kasi nakafocus talaga sila sa trabaho. May mga ganun ba? So may mga biases sa kapaligiran natin na talagang nagbibigay ng challenge at saka hindi pagkakapantay-pantay na naturing sa isang tao may kapansanan. Sa larangan ng economic opportunities. Yun. Narinig natin yung sinasabi ni Sir Christian about sa mga barriers. Gusto ko lang sana i-highlight yung yung napag-usapan ninyo ni Sir Christian about sa education. Totoo po yan na kahit meron tayong sa mga cities, merong tinatawag na SPED, but kulang na kulang pa rin yung mga teachers. And during the time na nagkaroon or nag-OJT ako, malapit sa amin yung SPED room at wala akong nakitang mga kagamitan na para sa mga SPED. For example, yung nabanggit ni Sir na Braille.
wala pa akong nakita or it was my personal experience ha. I don't know if meron sa ibang school na nandito sa BARM, pero sa area natin ng access, sa mga area natin ng access, mula access 1 hanggang ngayong access 2 ay kulang na kulang. Hindi sa kulang dahil wala talagang mga SPED teacher. Although meron silang tinatawag na mga focal for SPED, pero hindi ganon ka-trained yung ating mga focal sa SPED, no? At ang kanila lang ginagawa ay pag-identify ng mga bata na may mga kapansanan at doon lang, hanggang doon lang yon. Hindi nila nabibigyan ng solusyon at kung ano yung pwede nilang itulong sa mga batang may kapansanan. And sa mga schools din natin sa Access 1 till Access 2 ay napansin ko walang mga yung kanilang infrastructure na nabanggit mo kanina. Kung may kapansanan ng bata, like for example, gumagamit ng wheelchair, paano sila makakapunta sa kanilang room? Ay sa gate pa nga lang hindi na maganda yung kanilang infrastructure, no? So mga ganong sitwasyon na nakikita natin sa ating komunidad. So ibig sabihin nun ay kulang na kulang pa rin talaga at kailangan pa rin ng masusing solusyon para sa inclusion ng mga batang may kapansanan sa when it comes sa education. Tama yun, no? Lalo na kapag yung mga classrooms ay nandun sa second floor. Tapos may mga estudyante tayo na medyo may problema sa paglalakad or kahit yung medyo mahina ang paningin ay talagang mahirapan silang i-access yun. Yes. So tapos i-mix pa natin sila doon sa isang grupo ng isang buong klase na hindi wala silang mga kapansanan, so mabilis yung kanilang mobility, no? So magkakaroon talaga ng challenge yung mga estudyante na mayroong mga disabilities maliban pa doon sa kakulangan ng mga learning materials na angkop doon sa mga may kapansanan. So yun, mga binanggit natin ay tungkol lang doon sa parang communication at saka physical mga barriers when it comes to education. Pero ang isa rin matinding hinaharap ng mga lalo na mga kabataang may kapansanan o kahit ng mga parents mismo ng buong pamilya na may family member na with disability ay itong sinasabi nating social problem, no? Itong stigma o pwede ring discrimination, no? Yun nga, nabanggit ni Sir Christian na mabuti siya ay nakasama, medyo challenge sila economically, pero dahil ang kanyang family members ay supportive, Yes. doon sa kanyang education, no? Ang iba kasi may mga ibang mga parents or kahit yung mga estudyante nila, mga anak nila na may mga disabilities ay madalas na di-discourage sa pagpursige ng kailang pag-aaral kasi nga nakakaranas sila ng diskriminasyon. Sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang. Oo, meron ng mga diskriminasyon na nangyayari. Pwedeng sa bahay pa lang sasabihin, wag ko na lang ipaaral itong anak ko kasi wala rin naman itong mararating kasi meron naman siyang disability, lang nito tutuksuin or kung wala din masyado itong magawa, no, maambag sa komunidad. So kung minsan talaga nasa pagpapalakihan ng magulang kung paano natin matanggap yung tinatawag nating disability and inclusion, no? Kasi minsan sa bahay pa lang nararamdaman na natin na meron ng talagang pambubuli yung ating not really intended but it's because yun yung nakikita ng parents na may kapansanan ka, hindi ka na nila ipa-participate sa kung anong mga bagay na pwede mo pang mabigay. Pero maaring ito ay hindi, yun nga, nabanggit mo, hindi sa intentional, maaring ito ay part din ng kagustuhan nilang proteksyonan yung kailang anak na ma-expose sa outside world kasi pag doon na mas harsh, no? Mas marahas yung buhay outside world. Oo, tama yun. Kaya hindi na lang ipapunta sa school. Yun nga, may mga ibang estudyante, karamihan siguro sa, tama yun, meron akong kapitbahay dati nung elementary years ko pa na survivor siya, no? Nagkaroon siya ng sakit na polio. So, during the childhood, so nahirapan siyang maglakad. At yun, ang nangyari, dahil nga tinutokso siya sa school, ay tumigil siya sa pag-aaral. So,
pwede rin ng ibang mga parents sa halip na tulungan ay talagang instead parang gusto nilang proteksyonan yung kailang mga anak laban sa karahasan ng mundo ay hindi na nila pinapaaral. So, yun ang isa sa mga difficulties na hinaharap natin. Pero iba din yan doon sa ano natin, no? Doon ang pinag-usapan natin ngayon ay mga kabataan lang. Paano lang yung mga adults, no? Yes. Isang ano na naman Oo. yan, isang pahirapan kasi kung mapapansin mo, pero meron akong nagustuhan dito na establishment dito sa Cotabato City. Malaking establishment na Mall ba yan? nakikita ko yes, it's a mall. Nakikita ko talaga nasa gate pa lang. Oo. Nakikita mo na talaga na inclusive sila dahil meron silang mga empleyado na Tama yun. kasali sa parte sila sa mga may mga impairment pero hindi hadlang para makapagtrabaho, no. So good job sa establishment na 'yon, no. Oo, tama yun. Pero yun, at least may mga establishment na ganyan, parang meron yata mababanggit din si kung bakit kailangan magkukwento siya tungkol sa isang batas na para may provision. Nabanggit na ba niya kanina? No? Nabanggit na niya kanina na talagang merong batas na nagsasabi na dapat sa ang mga government or kahit private agencies ay dapat merong at least 1% of their employees ay talagang galing sa sector ng mga persons with disabilities. So, pero pwede naman ding yun, hindi naman ibig sabihin na sa 100 ay isa lang dapat, Pwede pa rin dagdagan. Pero again, As you can. babalik tayo doon sa na equitable pa rin siya, hindi lang basta-basta mag-hire ng mga individuals base sa kanilang kasanayan o expertise sa mga kaya nilang gawin. Pero yun nga, isa sa mga difficulties na madalas hinaharap ng mga persons with disabilities ay yun, sa education pa lang medyo nahihirapan sila, so hindi masyadong patas ang pagkuha ng edukasyon. Tapos ilan lang sa kanila ang nakakakuha talaga na nakaka-survive hanggang graduate ng college. So imagine mo sa laki din ng population ng mga persons with disabilities, kukunti lang yung nakakumpleto ng edukasyon, tapos pagdating sa employment, medyo pahirapan pa kasi hindi lahat ng mga institution ay nag-a-apply ng mga policies tungkol sa providing for employment opportunity para sa mga persons with disabilities. Yun, so kasi yun nga, sinabi ni Sir Christian na kapag marinig natin, yung ibang mga employers ay marinig nila na kapag may disability, may kapansanan yung kanilang applicant, ay iisipin magiging pabigat ito, hindi ito maging productive. Although may iba din na nagsasabi na mas mahusay kapag may disability, lalo na sa specific work kasi nagkakaroon ng mas focus sila sa trabaho. At yun nga, nakita natin na pwede naman talagang makiangkop yung mga persons with disabilities doon sa kanilang work environment, at napatunayan yan doon sa nakita na hindi lang dito sa Cotabato, pati din doon sa Coronadal, yung mall In fairness, hindi lang talaga sa Cotabato dahil sa ibang lugar talagang ina-apply talaga nila yung sinasabi na at least 1% na mayroong persons with disability yung kanilang mga empleyado. At isa din yung batas na binanggit natin, nakalimutan ng batas yun kasi maraming mga batas tayo tungkol dyan Pero yung batas na yun ay nagsasabi din siya na merong mga incentives para doon sa mga employing organizations or agencies. For example, babawasan yung kakaltasan ang iyong tax kapag nag-employ ka ng mga persons with disabilities, or ano pa ba yun ang pwedeng maging nila. Yun, basta meron siya mga makukuha mga parang pabuya o incentive kapag ginagawa nila, sumunod sila sa batas na yon. Pero Sir James, merong ibang mga munisipyo na hanggang ngayon wala pa ring social pension yung ating mga persons with disability. Yun lang. Hindi natin syempre babanggitin yung munisipyo na yun, pero halos karamihan, meron silang focal for persons with disability, pero hanggang doon lang. Hindi sila nagkakaroon ng mga pension or nagbibigay ng pension sa ating mga persons with disability. Tama yun. Parang ang sinabi nga natin doon ay parang dapat yung pagbabago ay magiging system change. Yung kabuang sistema, hindi lang magsisimula sa pamilya, sa komunidad at sa pamahalaan mismo na siyang mayroong
mas mataas na opportunity, yung sinasabi natin yung mga duty bearers, no? Yes. Na i-oversee na lahat ng mga sektor ng nasasakupan ng kanyang parang geographic na tawag dyan, Mga territory tao niya, ay oo. yung mga nasasakupan niya ay na-ensure niya, natatanaw niya, no? Nasisigurado niya yung welfare. Yes. Hindi lang ng mga persons na walang disability, persons with disabilities, and even other sectors, no? So, yun yung so, kahit siguro hindi lang mga persons with disabilities, even siguro mga senior citizens, Yes. yung mga solo parents na may mga parehong mga difficulties yun ay kailangan ding tingnan. So, yun. So, importante yung kaalaman, no? Magiging mataas yung kaalaman ng mga taong nanunungkulan, yung mga sinasabi natin, mga duty bearers, at ano yung mga obligasyon or mga accountabilities nila doon sa mga taong kanilang mga sinisilbihan o nasasakupan. Yun. So patuloy po tayo sa pakikinig, sa pakipag-usap natin Sir kay Christian. Sir Christian. Madami-dami po tayong matutunan. I sa understand may policy yan, 'di ba, na na sa mga employing organizations na dapat merong certain percentage ng kanilang workforce ay coming from persons with disabilities. May tinatawag kasi tayo na RA 10524, no, yung position reserve, which is sabi 1% daw ng government at saka ng public Private. na corporation or private corporation na kailangan may empleyado na person with disabilities. Pero hindi sinabing 1% ay 1% lang. Pwedeng mas higit pwede pa doon, no? mag-expand, no? Mas Oo. marami. Pero again, Oo, depende pa rin yun sa capacity. Na, Yes. Ang So, doon babalik is kapag tayo. may 100 empleyado, kailangan may isa. may isa. Pero pwede namang damihan. So, pwede naman tayo. Mas maganda Diba? mas marami. Oo. Oo. Pero babalik Yan. pa rin And tayo may doon sa incentive din siya. Sinasabi doon na kapag daw nandun ka, nag-accept ka ng persons with disabilities, may mga benefits ka makukuha. For example, pwede mo yung tax benefits mo, mayroong certain portion na ikaka sa pagbabayad ng buwis. Ganun. Tapos meron din na pwedeng kung mag-modify ka ng work premises or work modification, workplace modification, may binibigay din na konting ibabalik doon sa ginastos mo doon sa pagmo-modify para lang maging accessible siya sa taong may kapansanan na magtatrabaho doon sa iyong kumpanya kung sakali. Tama, may parang form of incentive naman pala para doon sa mga nag-e-employ ng mga may kapansanan. Pero hindi ko alam, nila ako sigurado kung gaano na-popularize itong policy na to na wala pa masyadong private at government agencies na nag-i-implement nito. Oo. Meron mangilan-ngilan na nag-i-implement kasi yung pinanggalingan kong company before is inadapt talaga nito na may mga person with disabilities, minodify talaga nila yung office kasi may mga empleyado sila naka-wheelchair. Yun. Pero mas marami talaga yung hindi pa. Kasi nga yung pagbibigay lang natin na bawal magpatayo ng isang grocery store kunyari nang walang accessible feature doon sa kanilang grocery. Dapat yun hindi pinapayagang itayo. Pero which is dapat policy ng munisipyo yun. Pero yung iba, napipilitan pa rin or ibig sabihin, pinapayagan pa rin silang magtayo. Yun. May mga ganun kasi na may mga protocols policies talaga na hindi pa rin talaga nasusunod. At yun nga, yung kakayahan din ng isang company na mag-accept. Hindi pa sila handa talaga for inclusive hiring. Kasi nga, mismo yung kanilang opisina, yung kanilang workplace ay hindi talaga inclusive para sa mga tao may kapansanan. At yun yung isa pa sa nagiging dahilan ng yung hindi pagtanggap noong person with disability. Hindi dahil sa ayaw nila, pero talagang hindi pa talaga sila handa. Parang Yun, napangunahan patuloy natin si Oo nga si Sir Christian doon sa yung sa mga pagbibigay ng incentive doon sa mga employers na nag-hire ng mga persons with disabilities. So dagdag natin, sinabi natin na pwedeng magkaroon ng pagbabawas doon sa taxes doon sa mga agencies na nag-hire ng mga taong may mga kapansanan. Pero yung isa sa narinig ko rin ngayon ay yung kapag tayo ay nag-modify ng workplace, yung ating opisina para mas madali siyang i-access, madali siyang gamitin or magiging convenient siya na work area para sa may kapansanan ay nakakuha din sila ng acknowledgement sa pamamagitan ng incentive mula sa
government. So maganda po 'yun. So hopefully no, magkaroon ng mas malawakang effort to para ma-mainstream itong mga policy na to para talaga na magkaroon ng greater chance no at saka equal opportunities for employment yung mga taong kaibigan natin may mga kapansanan. Tapos na-request natin siya na mag-focus tayo doon sa usapin kasi nga itong access ay mas nakatuon doon sa mga communities na madalas na apektuhan ng mga kalamidad at sakuna, no? So when it comes to displacement, so tinanong natin si Sir Christian kung ano ba dapat ang mga considerations for disability inclusion kapag pinag-uusapan ang disaster preparedness. So pakinggan po natin. Parents at mga kapatid. Pero mag-change tayo kasi ang focus kasi ng advocacy broadcast natin ay towards increasing awareness ng ating mga local government units pati ng mga communities na madalas na apektuhan ng mga kalamidad including conflicts and natural hazards, no? So sa usaping disaster preparedness, sa tingin mo based sa iyong experience, no? Ano pa sa tingin mo ang kailangan gawin para masasabi natin na magkakaroon ng meaningful participation ang mga taong may kapansanan doon sa disaster preparedness? Oo. Magandang tanong yan, sir. Sinasabi nga nila kung capacity building, marami na daw na nakuha na capacity building ang mga persons with disabilities dahil matagal na talaga yun na gusto nilang iangat yung pagkaangat ang antas ng pagkatuto ng mga taong may kapansanan. Pero hindi naman dapat na nandun lang palagi sa capacity building pero hindi naman nagagamit. Diba? Kaya doon sa mga projects na nasamahan ko sa pag-implementa natin yung project is tayo mismo yung nag-advocate for these persons with disabilities na maging advocate sila for inclusive disaster risk reduction at climate change adaptation. Sila yung nagpupunta sa community, nagle-lecture about inclusive DRR, pinapakinggan din sila about inclusive climate change. Tapos sa pag-implement ng program services, nandun yung boses nila. Humingi tayo ng kanilang feedback, kinoconsult natin sila, ano ba yung kailangan nila mismo. Kasi lagi natin sasabihin, nothing about us without us. Diba? Hindi mo malalaman kung anong pangailangan ng isang tao may kapansanan kung hindi mo tinanong. Hindi ka pwede magbigay ng proyekto ng hinulaan mo lang or ito kailangan nila to pero pagdating ng bola hindi pala yun talaga yung pangailangan at laging nauuwi na lang sa wala yung mga na proyektong yan. So yung isa yung kauna-una na importante ay pagbibigay ng boses sa mga persons with disabilities. Pangalawa is pagbibigay ng opportunity na makaupo at maging bahagi ng isang committee, for example, barangay. Kahit sa barangay lang muna, Barangay Disaster Risk Reduction and Climate Change, Disaster Risk Reduction Management. Ayan, yun nga yung unang tanong sa amin, pag sinasabi, bakit person with disabilities, baka ano pa yan, maging pasanin pa namin. Hindi naman sa rescue, hindi naman, nakakalakad naman siya, hindi, tawag doon, buo naman yung kamay niya, pwede naman niya magsulat pag nasa relief, pwede siyang tagalista, ganun. Yung mga ganong oportunidad na binibigay natin doon sa mga person with disabilities na nakaka-uplift lang din ng kanilang dignity. And doon sa pamamagitan nun, pangatlo, napopromote natin yung mainstreaming ng taong may kapansanan sa komunidad na hindi pagdating ng panahon, makikita ng tao na hindi lang sila object of charity. May nagagawa pala yung mga persons with disabilities. And yun yung maganda sa mga projects na ini-implement natin at marami na din naman ng mga organizations na nakatuwang natin ngayon. Ultimo nga paggawa ng mga tawag dito yung recommendation natin sa WASH, ganyan, na dapat inclusive siya, na hindi nakakababa ng dignidad ng isang tao may kapansanan. Yung mga ganong bagay ba? Now that you've mentioned it, no, ang natin, pwede ka bang magbigay ng ilang mga examples, no, na parang konkreto nasasabi natin na ang isang process or intervention ay disability inclusive? Okay. Magbibigay ako ng isang halimbawa ginawa natin doon sa isang project natin, no. From the start,
syempre, namili muna kami. The process is namili kami ng mga disability champions. Champions ang tawag natin. So, 100 sila. From there, nagkaroon ako ng mentoring and coaching sessions to them. Parang, isa-isa, sino yung may mga kakayahang magsalita, sino-sino yung merong guts or sino yung may mga abilidad na pwedeng isabak sa pagbibigay ng advocacy sa community. So, yun, ang original plan lang is 3, pero umabot tayo naging 13 sila. So, ang nangyari nun, it's just not doon lang sa isang munisipyo na to, pero naiimbitahan sila sa iba't ibang munisipyo as well as sa province bilang advocate ng inclusive disaster risk reduction and climate change adaptation. So, yun, yung isang halimbawa na masasabi ko na yung inclusive talaga yung pamamaraan. Tapos, sila din yung nagtatanong sa kanilang mga kapwa may kapansanan kung ano ba yung pangailangan. Tapos, kung ano ba yung kung doon sa project na gagawin nila, for example, magbibigay tayo ng livelihood opportunity, hindi tayo yung basta-basta yung magbibigay. Tuturuan natin sila hindi lang maka-access noon, kundi kung paano pa yung mag-sustainability na pwede nilang gawin just in case wala na yung project doon na, okay, pag may dumating na funding, alam nila kung paano gumawa ng mga project proposals, yung mga ganun, na pwede nilang isubmit sa iba pang organization. Kasi nga, hindi naman palagi na nandoon yung ating organizations at hindi tayo panghabang buhay nandyan. And yun, bago tayo umalis, sinigurado natin na sa barangay committees ay may mga nakaupo na persons with disabilities doon sa bawat barangay ng isang munisipyong yun. So, hindi ko na lang babanggitin kasi yung pangalan. So, Sa bawat barangay ay mayroon dapat persons with disability na nakaupo. At least isa. Sa tingin mo ba, Sir James, na Marami actually nakaupo pero hindi sa mga committee, doon lang sa kanilang mga bahay. umuupo lang sa barangay hall para kumuha ng ID Oo, or ng tama mga barangay certificate, no? Pero isang magandang start yun, yung pag-recognize ng mga pagkakaroon ng association. Ano ngayon, yun ba yung PDAW? No? PDAW, yes. Persons with Disability of Persons with Disability PDAW Association Office. Tama ba ako? So, Basta pero yun, office pero yun ano, no? tumitingin, nag-oversee doon sa mga welfare at saka mga affairs na kailangan pag-participatan Yes. ng mga persons with disabilities, no? Pero isa sa mga magandang base sa pakikinig natin kay Sir Christian, isa sa magandang process na narinig natin ay yung pagbibigay ng boses doon sa mga persons with disabilities. Hindi lang sila kinikilala dahil meron silang special needs, but also doon sa process, lalo na sa proseso ng disaster preparedness, no? Alam natin na ang disaster preparedness ay mas dinidesign siya ayon o para mas tugunan yung pangailangan ng greater consideration para sa mga vulnerable groups, no? Mga kababaihan, kabataan, mga senior citizens, no? Including persons with disability. So sila yung pinaka-highlight doon sa disaster preparedness plan. So dahil nga sila yung highlight, sila yung bida doon, importante talaga na sa lahat ng processes ng disaster preparation o pag-develop ng disaster preparedness plan ay talagang kabahagi o kaakibat, no? Parte itong ating mga kasama ng mga may kapansanan. Pati yung 10 ng mga ibang mga sektor na merong ang tawag dito, merong mga kahinaan o mga vulnerable, no? So, yung binanggit niya, isang magandang experience nga niya na nagkaroon sila ng mga champions doon sa isang project area, no? Nagkaroon sila ng mga champions, pumili sila ng about 100 na mga persons with disabilities at tinignan nila kung sino yung may gut, no? Mayroong anong tawag sa gut, yung merong lakas ng loob. Confidence. Confidence na magsalita sa harap ng marami, igiit yung kanilang karapatan, no? Magiging representative, maging champion para sa buong komunidad ng mga persons with disabilities at yun, naka-develop sila ng 13 at sila talaga yung nagpupunta doon sa mga komunidad para i-increase, no, magsalita at pataasin yung kamalayan ng mga taong bayan na yun tungkol sa karapatan ng mga taong may kapansanan. So in a way, educating ka doon sa komunidad pero yung mga nakarinig ng mga may kapansanan ay motivate din sila na mag-participate doon sa mga processes kasi alam nila na meron silang champion. Kasi karamihan, alam natin, no, based on experience nga dahil nga sa social stigma ay talagang
ang mga persons with disabilities ay talagang medyo umaatras din sila kasi parang medyo mahina ang kanilang kuhan, hindi patas yung playing field para sa kanila. So kapag nagiging balance yon, nagiging mas malakas, no? Kapag meron kang champion din na nakukuha, nagiging na kayang pwedeng magsalita in behalf of, no? Kung hindi man lang siya member ng sector na may kapansanan, pero kung kaya niya magsalita para sa mga ito, para ma-motivate yung mga sila, no, yung komunidad na magbigay ng tamang space para sa participation. Isa din sa nabanggit ni Sir Christian yung consultation, which is napaka-importante na sa pagkonsulta, especially sa pag-start pa lang ng project, no, proyekto, ay kailangan makonsulta na natin yung mga kasamahan natin na persons with disability, mga kababaihan, mga senior citizen, at iba pa na nasa sektor na yon ay marinig natin ang kanilang boses at malaman natin kung ano nga ba talaga yung pangangailangan nila. Kasi tama nga naman si Sir Christian na bibigay-bigay lang tayo ng mga project which is hindi naman talaga angkla doon sa kanilang pangangailangan, ay useless yung ating project na gagawin, no? Tama ka. Lalo na doon sa komunidad ay iba-iba ang mga disabilities, no? Nabanggit nga natin kanina na merong problema doon sa physical, na mahirapang gumalaw, may iba na hindi nakakita, no? At saka hindi nakakarinig. So, kahit doon sa communication, sa pagkikipag-usap natin sa kanila, kung sinasabi natin sila yung priority doon sa disaster preparedness. So, may iba-iba ding approach para makapag-deliver tayo. So, paano nga ba ma-deliver yung mensahe or maintindihan ano yung mga needs, pangangailangan ng mga taong nahirapan, may mga physical impairments, may mga sensory impairments, meron pang intellectual, meron pang psychosocial na mga impairments. So, ano-ano, iba-iba yung mga barriers din sa kanila na napag-usapan natin sa kanina. So, importante na lahat naman yun ay mabibigyan ng konsiderasyon para masasabi natin talagang nabibigyan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga persons with disabilities, lalo na sa usaping disaster preparedness planning. Yun. At saka, yun nga, binanggit niya na isang magandang process din at saka proven na based sa kanya yung sharing na talagang kapag nagbibigay tayo ng project or ang tawag dito, intervention para sa mga sektor or grupo na mga may kapansanan, ay dapat yun, may consultation at bibigyan at tutulungan sila magkaroon ng capacity building para ma-manage sila ng maayos kung ano man yung kanilang initiative na sinisimulan, at tutulungan sila na ma-ensure na ma-sustain yung initiative na yun. No? Yun. So, yun, napag-usapan natin yung champions, no? So, ngayon naman, pakinggan natin ang sinabi ni Sir Christian tungkol sa paano pa ang effort na kailangan gawin ng mga persons with disabilities, no? Doon tayo sa mga may kapansanan doon sa komunidad na medyo hindi masyadong naabot ng mga information, no? Ng tamang edukasyon. So, ano pa ang pwede nilang gawin at ano din ang magiging ambag ng local government, lalo na, no? Sila yung sinabi nating duty bearers dito sa buong process na to. So, pakinggan natin si Sir Christian. That is nice. Oo. Yun nga yung isa sa magiging yung isa din talaga to sa mga challenge, lalo na yung mga nakatira sa mga liblib na lugar na wala talagang kaalam-alam kung ano ba yung karapatan nila. Ang natangi lang natin na gagawa dyan is yung pagbibigay natin ng mga IEC materials, di ba? Pero hindi naman minsan yung IEC materials hindi naman nasa local na konsepto at wala din sila talagang alam. So, kung ano lang talaga dyan ay yung magiging suporta talaga, ay kailangan natin yung suporta talaga ng local government units. And for them, as person with disabilities, kung alam ko naman na may karapatan ako, narinig ko na may karapatan ako, kailangan talaga namin maging assertive. Magtanong tayo kung ano ba yung proactive din. At tsaka reactive na kung ano ba yung karapatan ng mga taong may kapansanan. Pag nagkaroon ng pagkakataon, wag lang maupo or kailangan talaga namin magtanong. Kasi hindi talaga natin maintindihan at paulit-ulit tayong ma-exclude kung hindi natin alam to. Pero yun nga, paano ba natin gagawin?
Yan, siguro tamang koordinasyon lang, tamang sa mga partners natin, sa community, sa mga barangay. Kaya ang ginagawa natin as long as possible kapag tayo napunta sa isang lugar at meron tayong times na pwede tayong magkaroon ng advocacies para isabihin itong disability rights, start to sa disability rights, ginagawa natin siya as part of the training and awareness building natin doon sa community. Kasi hindi talaga, kung lahat yan, at least kung lahat yan ay hindi naman talaga natin makukuha. Pero yung sa pamamagitan lang ng pagcapacity mo sa mga volunteers, sa mga organization of persons with disabilities, pag pinagsama-sama sila sa isang lugar, kahit mangilan-ngilan lang yan na nakakarinig ng iyong advocacy for disability rights and inclusion. Ayun, just in case may magtanong sa kanila, may isang tao na pwedeng makapag-explain or yun lang, baka maging instrumento pa yun para maging mas maintindihan nung komunidad na kanilang nasakupan yung tungkol dito. Pero yun, challenge talaga siya, sir. Hanggang ngayon challenge pa rin talaga yan. Kung paano natin Tama ka. ipapalawig itong ating advokasya since marami talagang hindi pa nararating or marami hindi nakakarinig. Yes, talagang challenge, especially sa mga areas natin na walang signal, walang internet, at pahirapan talaga yung pagpunta doon sa mga areas natin na hindi talaga accessible sa lahat. Kasi meron talagang area dito sa Pilipinas na pahirapan pa rin hanggang ngayon ang pagbigay ng serbisyo. Hindi lang serbisyo, pati na rin ng mga signals na mapa-text man yan, mapa-internet man yan. So, hanggang ngayon, sabi nga ni Sir Christian, napahirapan pa rin yung pagbibigay ng advokasya sa mga ganong lugar, no? Yung mga cities or munisipyo na abot naman ng mga radio, abot ng mga text, ng mga Facebook, yun ay medyo mapansin natin na may mga mangilan-ilan na naintindihan na nila yung mga tinatawag natin na mga kasamahan natin na persons with disability. Pero yun nga, yung sabi ni Sir Christian, paano yung mga hindi natin abot, no? So, talagang malakihang effort pa na kailangan natin gawing o exert para maabot yung ating pag-advocate sa persons with disability, no? Tama. Para isa sa mga magandang mensahe na narinig ko, no, na sinabi ni Sir Christian para doon sa mga may kapansanan ay patuloy talaga na mag-educate, no, educate, pataasin, no, angatin yung kaalaman natin sa ating sarili, no, kasi yun nga sabi niya kung maghihintay tayo tapos yung wala naman talagang services na darating sa atin, so patuloy na makaka-experience ng discrimination, patuloy na ma-exclude, no, kasi nga yun, kapag wala kang kaalaman, kahit pilitin ka na mag-participate, kung wala ka naman alam mo sa sarili mo na wala kang maiambag, so ano sasabihin mo? No, kaya magkakaroon ka talaga, makakaranas ka talaga ng diskriminasyon. So yung magandang payo na narinig natin para sa mga may kapansanan, para na rin sa mga families, no, na may mga family members sila na may disabilities, na tulungan po natin yung ating mga kasama sa bahay na mayroong kapansanan na lumago ang kanyang sarili, no, tumaas ang kanyang kamalayan, ang kanyang edukasyon, no, sa anumang paraan. Pwede namang mag-homeschool or bigyan ng mga pagkakataon ng mga pagbasa or so marami na tayong iba't ibang paraan ngayon para makakuha ng edukasyon. Dahil sa pamamagitan lamang ng edukasyon ay pwedeng makaka-assert yung ating mga kasamahan, no? At yun din ang magpapataas ng kanyang motivation at saka self-confidence na makisalumuha sa outside world, mga kaibigan. Yun, at saka yung pagpatuloy na magkakaroon din tayo ng mga champions na patuloy na magtataguyod, magpoprotect at saka magpapakalat ng kaalaman tungkol sa karapatan ng mga tao kasi ng mga may kapansanan, kasi yun ay malaking ambag din para mabago din yung pananaw ng buong komunidad tungkol sa mga taong may kapansanan. Pakinggan naman natin ngayon, mga kaibigan, final words, no? Ito, may magandang points siya para sa ating lahat, galing po kay Sir Christian. Okay, so thank you so much, sir. Now, siguro yung bigyan ko lang talaga ng emphasis yung lagi namin binabanggit na nothing about us
without Yun. us. Walang Mm. usapin na tungkol sa amin kung walang nag-e-exist na taong may kapansanan. Kaya may usapin, may mga hinihingi kaming serbisyo, may mga karapatan na dapat itutupad kasi nandito kami, nag-e-exist kami sa lipunan. So, ang magiging mensahe ko lang ay apat. Apat talaga. Yung sa disability inclusion. So, una yung pagpapatupad ng polisiya at batas na nagbibigay ng protection at pantay na oportunidad sa persons with disabilities. Ikalawa, yung pagbabago ng pananaw mula sa pagiging object of charity ng tao may kapansanan, tapos naging medical model na kami daw ay may sakit, hanggang sa rights-based approach na ginagamit natin ngayon or binibigyan na tayo ng karapatan na makahalubilo at magsalita. Kinukonsulta na din tayo at yun dapat yung hindi dapat nawawala. Yung ikatlo, pagbibigay ng tamang suporta at akomodasyon. Tulad ng accessible na pasilidad. Kung hindi maibigay dahil nga sa limitadong budget, sinasabi nila, pero meron tayong binabanggit na reasonable accommodation. Ano ba tong reasonable accommodation? Na kung wala kang maibigay na magandang venue, training venue, pero sana nandoon yung mga mag-a-assist ba doon sa taong may kapansanan para at least maibsan yung kanyang paghihirap kung sakaling gusto natin siya makahalubilo sa isang activity. Tapos yung pang-apat, yung pagpapalakas ng boses sa mga taong may kapansanan. Ito yung pinaka-importante. Yun, sa paggawa ng desisyon at pamumuno. Na, yun nga, tanungin nyo kami kung anong pangailangan namin para mas ma-explain namin yung tamang pamamaraan na pwede nyong gawin at serbisyong pwede nyong ibigay sa amin. Kasi nga, kami yung nakakaalam yan. Sa madaling salita, Sir James, yung disability inclusion ay hindi lamang isang prinsipyo. Ito ay isang praktikal na akbang para mas maging makatarungan pa at mas produktibo at mas matatag na lipunan yung ating papupuntahan para sa mga taong may kapansanan. Yun, nothing about us without us. So yan po yung pinaka-tagline po no na gusto nating iparating sa mga tao lalo na when it comes to advocating for the rights of persons with disabilities no. Na talagang hindi makikumpleto ang mga gawain lalo na para sa tungkol at para sa mga may kapansanan kung hindi naman sila nakakasali sa usapan. Tapos yung mga binigay niya mga four na important messages no tungkol sa policy no kailangan although marami na tayong batas no kung titingnan natin nasa 6-7 yata yung mga existing laws tungkol sa protecting the rights no of persons with disabilities pero yan ay hindi pa masyadong mainstream no na nakikilala, naintindihan at na-implement lalo na sa mga local levels doon sa community levels. And then pangalawa yung pagbabago sa pananaw tungkol sa mga taong may kapansanan, no? Hindi sila titingnan as parang mga kawawa o charitable institutions or mga subject sa pag-aaral. Hindi rin sila titingnan ng mga pabigat, kundi nakabahagi talaga sila ng komunidad na meron lang unique na mga needs pero when it comes to contribution, hindi naman din sila magpapahuli. Yes. At saka yung pangatlo ay support and accommodation. No? Yung kailangan, yun nga, sinasabi natin para makapag-perform sila to the fullest ay kailangan din yung mga ibang modification kung kailangan. Sabi natin kanina, kailangan i-modify yung workplace para madali ang accessibility para sa kanila or para sa mga may problema sa pananaw, mayroong mga sapat na gabay para hindi sila mahirapan, no? Matumba, mahulog o ano pa ba, masaktan habang ginagawa nila yung pang-araw-araw na gawain or kahit doon sa trabaho. Bibigyan sila ng trabaho din na akma doon sa kanilang kapasidad. At saka pang-apat, yung voice to participate in processes and decision making. Kasi yun nga, meron naman talaga silang sapat na kapasidad no para makatulong doon sa buong proseso. Yun, nagpapasalamat tayo. Big shout out tayo kay Sir Christian Apolinario mga kaibigan, ang Inclusion Technical Officer po ng Humanity and Inclusion no sa pagpaunlak niya sa ating pakikipag-usap at napakaraming magandang impormasyon tungkol sa inclusion, no, pagsasali ng mga taong may mga kapansanan doon sa kabuang proseso doon sa komunidad at lalo na sa panahon ng paghahanda no, para sa anumang uri po ng kalamidad. So, ano bang takeaway natin ngayon na Ma'am Lai sa ating conversation? Yan. Sobrang ganda talaga nung
usapin when it comes to persons with disability, no? Kasi talagang yung mga kapatid natin na may mga kapansanan ay makamit nila yung kanilang mga karapatan, no? Siguro isa sa mga takeaway natin or yung call to action natin is una-una talaga is respect. Lahat naman talaga, pag nag-start tayo sa respect, lahat yun ay susunod. Kung nirerespeto mo yung taong may kapansanan at nirerespeto mo yung kanyang pananaw sa buhay, itatrato mo siya na hindi lang merong kapansanan, kundi tao din sila, may dignity at may mga kaya pang ibigay na sa tingin natin ay hindi nila kaya, pero pag nirespeto natin sila at pinag-participate natin sila sa kung anong meron tayo, ay nakikita natin yung kanilang mga kakayahan na sa tingin nila or sa tingin natin ay hindi nila kaya, pero dahil nabigyan natin sila ng boses at nirespeto natin sila, ay nabibigay nila yung fullest na ability nila, no? So, isa talaga yon ay to start respect each other. Kung ano man yung nakikita nyo, wag yung pagtawanan. Instead, ay alamin nyo kung bakit ganoon yung kanyang sitwasyon, no? Kasi At syempre, kikilalanin din yung kanyang mga opinion. yes, kasi meron akong nakita din sa Facebook, tambay talaga ako sa Facebook, no? Meron akong nakita sa Facebook na mga teenagers na pinagtatawanan nila yung may kapansanang lalaki sa kanilang komunidad, no? Siguro kulang lang sila sa advokasya or hindi pa nila alam yung tinatawag nating persons with disability na mga karapatan at mga hindi pa nila alam yung kung ano yung kaya pang ibigay ng mga persons with disability nating kasamahan, no? So yun, start with respect, and everything comes easy talaga with the respect. Pag nauna mo talagang respetuhin at alam mo at pag-aralan mo kung anong meron yung kasamahan natin na persons with disability, then hindi magiging hadlang yun para tayo ay yung kanyang partisipasyon ay hindi makamit, no? So, yun po, sa mga viewers natin, respeto sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapatid na may persons with disability. Tama. Ang sa akin naman ay yung pagtanggal natin ng mga barriers, no? Yes. Kasi yun na, base sa narinig natin, isa sa mga nagpapahirap o talagang nagpapaangat ng kanilang disability ng mga persons with impairments ay yung mga barriers na sinasabi natin. So kung doon sa ating mga bahay, sa mga establishments katulad ng eskwelahan, mga opisina po ng pamahalaan, no, at sa iba pa mga workplace, ay gawin po nating matiwasay yung ating lugar para magiging maayos, mabawasan po yung kapansanan o kahirapan para gumalaw at maka-access ng iba't ibang mga serbisyo yung ating mga kapamilya at kasama na may mga kapansanan. So tanggalin po natin yung mga harang, maglagay po tayo ng mga rampa para sa mga wheelchair users, maglagay po tayo ng mga gabay para sa nahihirapan yung pananaw, no? May nabanggit kanina ng mga braille, pero doon yun sa lalo na sa mga urban at saka mataas yung edukasyon, no? Pero dito sa ating lugar ay wala masyado tayong nakikilala mga braille, no? Ito po ang braille, mga kaibigan, ay isa po siyang parang uri ng material, no? Learning Ito yung materials. learning material para sa mga may problema sa paningin. So hinahawakan lang nila yon na nakakabasa po sila, no? So pero maghanap po tayo ng paraan na madali para sa mga family members po natin o sa mga katrabaho na hindi sila, lalo na doon sa may kapansanan sa pagtingin, no? O nahirapan sa pananaw nila, na mas maging madali po yung pag-access nila ng iba't ibang uri ng information at saka ng services at iba pa, no? Maganda ngayon may sinabi si Sir Christian tungkol sa reasonable accommodation. Kung hindi man lang daw natin makapag-install ng iba't ibang mga maayos sa ating infrastructure, pero pwede naman tayo magkaroon ng reasonable accommodation. Sinabi niya, halimbawa, kung siya bilang wheelchair user ay nagpupunta sa mga training, ay wala na mga rampa, no? Pero ang reasonable accommodation nun, merong mga tao na handang tumulong sa kanya, no, dedicated, at alam yung kailang gagawin para matulungan siya na makapunta doon sa
doon sa kailangan niyang puntahan. For example, pwedeng angatin, alsahin yung kanyang wheelchair, tulungan siya, or anumang uri para makarating siya. Dito sa ating mga humanitarian actions, meron din tayong mga tinatawag na reasonable accommodations. No? Halimbawa, alam natin sa pagdidistribute ng mga relief goods natin, pwede siyang pagkain o mga shelter materials. Ito ay mabibigat at karamihan sa mga household heads natin or kahit household representatives ay mga kababaihan at saka mga senior citizens. So, isa sa mga considerations natin yan, yung pagkakaroon ng express lane, no, sa separate o na ibang pila para sa mga vulnerable groups. At minsan ay effort din tayo na yung mga hindi nakapunta talaga dahil sa kahirapan nila na gumalaw, ay inihahatid natin yung ating mga ayudang dala doon talaga sa location or kahit sa pinakamalapit na lokasyon na pwede nang ma-access ng mga persons with disabilities. Yun mga kaibigan ang sinasabi nating reasonable accommodations. No? Isa din no, sa isang recent na ginawa natin doon sa distribution natin ng mga PSA certified na mga birth certificates. No? Instead na sila yung pinapunta natin doon sa registrar's office ay kinuha natin yung kanilang mga documentations at tayo yung nagdala, no, ginabayan natin o tayo yung naging silbing tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga service providers. So, yun mga kaibigan, ang reasonable accommodation na sana ay no, maintindihan din, mahanapan, magawan din ng action no, ng mga kinatawan ng pamahalaan no, na pwede siyang gawin, i-explore siya na posibilidad. Yun, ang pang-last po siguro natin na take away mga kaibigan dito ay, yun, speak up po tayo, magsalita po tayo, patuloy po tayo mag-advokasya laban po sa, lalo na sa stigma. No? Kung may mga nakita po tayong medyo kumukutya o mali po yung kanilang pananaw, interpretasyon, no? May mga patuloy nagsasabi o nagbubuli, no? Nagsasabi na hindi kagandahan mga pananalita o obserbasyon po sa mga taong may kapansanan, nasa alam natin nakaka-epekto po ito emotionally and mentally po doon sa taong naging subject po ng pambubuli, no? Tayo po ang magiging depensa na first defense mechanism po para sa mga taong may kapansanan na nakakaranas nito, no? Patuloy po tayong maglalabi, mag-advocate para sa mga sektor ng mga taong may kapansanan at kung tayo ay kabahagi po, tayo po ay mga officials at kabahagi po tayo ng iba't ibang committee, sikapin po natin no, na magkaroon ng representasyon. Hindi lang yung mga ibang mga members ng vulnerable groups, pero sikapin din natin na magkaroon po ng tao galing po sa champion, no? Galing po sa persons with disabilities po na sektor. Yes. Sir James, hindi naman kamahalan yung pag-advocate, no? Kasi hindi necessary na kailangan mo ng pera para mag-advocate ng mga usaping usaping persons with disability or yung mga ibang sektor no ng ating mga kasamahan or mga kapatid na may kapansanan, dahil kahit sa inyong araw-araw na pamumuhay sa bahay man, sa school, sa opisina nyo, ay pwede na kayong mag-advocate or pag may nakita kayo na tinatawanan, yung may nakitang tinatawanan, then start advocating, speak up, and then sabihan nyo na kung ano yung natutunan nyo, especially kung may natutunan kayo dito sa ating segment ngayon, at kung nakikinig ka sa ating segment ngayon, pwede ka nang maging mag-advocate ng mga para mabawasan yung stigma no ng ating mga kasamahan na nasa persons with disability or sa anong pang mga sector. Kasi kahit sa isang salita mo lang ay pwede ka nang makatulong na natulungan mo na yung ating mga kapatid na merong mga kapansanan, no. Magsalita kayo kung kinakailangan at mag-advocate kayo kung kinakailangan, or kahit sa simple ways, kung may nakita kayong nangangailangan ng tulong na kung kunwari naka-wheelchair or kung ano pa man ang kailangan niya, kahit tulungan niyo lang siya, nagawa niyo na po yung sinasabi na pag-advocate na meron, dahil sa konting galaw, konting speak, konting salita ay nakakatulong na po yun sa tinatawag natin pag-advocate sa mga kasamahan nating nangangailangan ng tulong or nangangailangan ng pansin, no? Especially sa ating mga persons with disability na hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong
nag-advocate para matigil, or kung hindi man matigil, mabawasan yung stigma na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating pinuputol, no? So yun, mag-speak up kayo, mag-advocate para malaman at maipahatid natin sa mga kasamahan natin na hindi pa alam yung mga karapatan ng ating mga kasamahan na may persons with disability. Yun. Sa kabuuan mga kaibigan, ang disability inclusion ay nagsisimula sa mga maliit na hakbang, no? Ito mga maliit na hakbang na nagiging sanhi din ng mga malalaking mga resulta, no? Yes. Ang pinapangarap natin ng mga komunidad, mga kaibigan, na isang komunidad kung saan ang lahat ay napakikinggan, ang lahat ay binibigyan ng halaga, at ang lahat ay sama-sama. So wala pong napag-iiwanan, no? Ito yung gusto nating gawin na pinapangarap nating komunidad na alam natin na kaya namang gawin, no, kung pagsisikapan natin ng sama-sama. Yun, at dyan po nagtatapos mga kaibigan ng unang segment po ng ating advocacy broadcast dito sa Access Project po, no. So magbabalik po tayo, makalipas po ilang saglit, no, kasama pa rin si Ma'am Alyssa.